Sa mundo nga ng Jujutsu ay may third grade clans nga na itinuturing na pinakamalakas, kaya sa video nga na ito mga katropa ay aking tatalakayin ang top 3 strongest clans sa Jujutsu Kaisen. Pero bago nga tayo magsimula ay kung trip mo nga ng mga ganitong video, ay pwede ba ako makahingi ng subscribe mo katropa, tara at magsimula na nga tayo. First nga ay ang Kamo Clan, kilala nga ang angkan na ito sa paggamit ng teknik na blood manipulation. Ang mga teknik nga ng blood manipulation ay ang flowing red blood at piercing blood. Pwede nga din gamitin ng blood manipulation pang poison sa cursed spirit at kahit nga sa ibang sorcerer. Pinakita nga sa atin na effective talaga ito pang poison sa iba. Dahil ginamit nga ni Choso ito kay Naobito Zenin. Ang mga karakter nga na kilala nga natin na currently user ng blood manipulation ay syempre una nga ay si Noritoshi Kamo, Choso, at hanggang ngayon sa present which is sa JJK Modulo ay si Yuji Itadori nga. Second naman ay ang Gojo Clan. Kilala nga ang angkan na ito dahil sa special na mga mata na namamana lang. At ito nga ay ang Six Eyes. Wait! Sa mga hindi pala nakakaalam ang Gojo Clan o si Gojo Satoru nga mismo, ay descendant lang niya si Michiza ne Sugawara mga katropa. At kahit nga din si Yuta Okatsu ay same lang sila ng descendant na si Michiza ne Sugawara nga. By the way ang technique nga ng Six Eyes ay ang Limitless Technique, red at blue, at ang Enhanced Technique nga nito ay ang purple. At ang huli nga ay ang Zenin Clan. Mas kilala nga ang angkan na ito dahil sa technique na tinatawag na Ten Shadow Technique. Ang technique nga na ito ay kinabibilangan ng 10 cursed spirit. Bawat isa nga dito ay may iba't ibang klaseng lakas. Pero mas kilala talaga ang angkan na ito dahil sa hidden special technique nga ng angkan na ito. Ito nga ay ang cursed spirit na si Mohoraga. Nasasamon nga si Mohoraga sa pamamagitan nga ng pagsama-sama ng lahat ng Ten Shadow Technique. Pero kahit nga na ganun kalakas si Mohoraga ay may isang awakening state nga ang angkan ng Zenin na kahit nga si Mohoraga ay hindi kayang tapatan. At ito nga ang Heavenly Restriction, pero bakit ko nga ba nasasabi na walang laban si Mohoraga sa naka-awakened ng Heavenly Restriction? Yes, oo mga katropa, alam naman natin na sobrang lakas nga talaga ni Mohoraga. Siya nga din ang dahilan kung bakit natapos ang buhay ni Gojo Satoru. Pero ang Heavenly Restriction kasi ay hindi isang curse technique. Dahil ito nga ay isang awakening state lamang katropa, at si Mohoraga naman ay isang curse technique, so it means na required na kailangan nga na ang makakatapat ni Mohoraga ay may curse energy. At may ibibitaw na kahit anong curse technique. Dahil si Mohoraga nga ay nag-base lang sa curse technique na iaatake sa kanya. Dahil may tinatawag nga na adaptation si Mohoraga na bomba-base lang sa iaatake sa kanya. So dahil nga walang curse energy at curse technique, ang mga nakapag-awakened ng Heavenly Restriction ay hindi talaga uubra si Mohoraga sa nakapag-awakened ng Heavenly Restriction. Dahil purong physical attack lang ang inaatake ng may naka-awakened ng Heavenly Restriction. Pero siguro dito muna ako magpapaalam mga katropa, maraming salamat sa panonood nyo, pero yun lang, peace out.